Seems like you forgot again. So let me remind you. You've made it through things you thought would break you. You've stood alone in rooms where no one noticed your pain. You've smiled with a heavy heart, just to make others comfortable. You've survived days you didn't think you'd get through. Nights where your mind wouldn't stop racing. Moments where everything felt like too much. But here you are. You've been the strong one for so long. You've started believing that you don't need anyone. You forgot how far you've come. You forgot that it's okay to rest. That you don't have to carry it all. So, if no one's told you lately, I'm proud of you. For holding on. For still trying. Even when it's hard. You're not behind, you're not weak, you're human. And that's enough. Naks, bagong kulay. Bagong look. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay. So Martians, today, ito na nga, nag-experiment po ako. Kasi may bagong update si Sony. Nasabi ko na to sa inyo before na pwede ka na mag-input ng LUTs sa mismong camera mo. Tapos, I took the time para mag-aral ng onting DaVinci Resolve. Kasi, nandiyan naman ang DaVinci Resolve. It's free. And, I think okay naman siya kapag binigyan mo siya ng chance. Okay naman, kasi nakakabwisit. Dahil nga recently, may balita na magbabayad na tayo ng tax. Yung tax sa mga bagay-bagay, kahit yung mga simpleng Netflix subscriptions. Ang akin naman, kung magkakaroon ng tax, ang freelancing, di kaya dapat meron ding standard rate na pinupush para sa freelancing. Diba? Para sa akin lang naman, I think, dapat ganun. Ewan ko, dahil kasi kung matataksan ka na ng 12%, ang baba pa ng TF mo, nangihingi pa yung client na resibo, well, ako naman kasi hindi naman 12% yung tax ko. Pero not unless corporation level type shit ka na kasi. Pero ewan ko lang, kung siguro magkakaroon ng mga bayad-bayad na ganun, sana siguro may panukala din na batas para sa mga freelancers or mga alam mo, nag-work from home na standard na price para hindi naman tayo, para kaya nating sumabay. But, sino nga ba ako para magsalita at sino nga ba tayo mga Pinoy para pakinggan or mga kapwa ko Pilipino para pakinggan sa opinion kung hindi naman tayo may control ng mga bagay-bagay, di ba? But anyways, today, yun nga, I'm experimenting with color grades and I absolutely love yung nagawa kong color grade. Kulay ng balat ko sakto. Ito yung sit down look natin. Try nga natin, kasi naka 4100 Kelvin ako. Iti-tweak ko tong ilaw ko ng orange. Oh, di ba? Anong ma-apektuhan? Sobrang orange ko ba? Or nina-match ko lang din yung ilaw. 43, 42, 41 Kelvin. 41 to 41. Hindi, dito tayo sa medyo 6500 Kelvin. O, diba? Mas ideal na rin talaga na maglagay na ako ng ilaw dito sa ito auto white balance. Sige natin yung mangyari. Wala naman. Auto white balance. Yan. Perfect. So, try natin tong LUT natin today. Kapag nag-work tong LUT na to, or basically kapag nagustuhan nyo, pwede nyo to i-download sa description below. Ginawa ko siya through DaVinci. I think pwede nyo siya import sa Premiere Pro. Tapos, ganito yan. Tuturuan ko kaya kung paano gumamit ng LUTs sa Premiere Pro. Natatawa ako sa mga taong masyadong dinidismaya ang LUTs. May silbi ang LUTs. Sobrang basic nga lang ng LUTs as long as alam mo kung paano siya gamitin. Hindi ako magla-LUTs, mag-color grade ako. Hindi nga lahat ng tao kayang mag-color grade. So isa ako sa mga taong yun. I'm not so proud, but right now I'm enjoying na natuto ko mag-color grade sa DaVinci Resolve. Kasi honestly speaking, mas natutunan kong mag-color grade sa CapCut kaysa sa Premiere Pro. Sa Premiere Pro, ang naging workflow ko na ever since Rec 709, convert, lagay ng phantom LUTs or ng kahit anong LUTs na nagagamit ko na before, adjust intensity, and you're good. Ganun ko na siya ginagawa. And hindi na ako naglaan ng time, not unless kailangan ng special grade ng isang project. Kasi, ayun, syempre kung malaki ang budget,
maglaan ka para sa color grading artist, alam mo yun, or magpa-color grade ka kay Lenzy, pwede rin naman. Uy, plug yun ha. Pero, kung hindi naman kailangan ng extensive color grading, edi doon ka sa basic na ginagawa ko, which is Rec 709. So, ay pasok ka sa may baba sa may Lumetri tab, adjust mo lang intensity, boom, timplahin mo lang to your taste, tantiameter, just like how the cooks say it. Tara, testingin natin to sa labas. Ayun, may ilaw kasi ako sa dulo eh. Oh. Sa ibang conditions like, tingnan natin sa may medyo madilim. Dilim. Dito sa may tabi ng bintana. Testingin natin. Negative 3. Not bad. Bam. Dito sa studio. Not bad pa din. Oh. Ganda pa din. Medyo nakuha niya na yung aesthetic na gusto ko. Diba? Nadali mo. Nice. Looking. Wow. It's good. Butiki. Init na init siya. Sige yan, labas ka. Labas ka, kaibigan. Init na init siya. Diba? Testingan lang yan ng LUTs, expose ng tama, lambingan lang, bebe time lang, ganun lang. Ay, sorry, iba pala yan. Ganda, not bad. I think I got this. So, yeah, very nice aesthetic. Smile for the thumbnail. Diba? I actually love this right now kasi yung una kong timpla, ito switch ko, tingnan nyo. Ito yung una kong timpla. Ang daming mali. Pero ngayon, tinry ko siya. Yung tinimpla ko today, cinematic, malambing, parang, alam mo may onting feelings na ayaw aminin yung feel. Diba? Kailangan natin testing itong LUT sa iba-ibang conditions like talking heads. Hey, what's up? Today we're gonna be talking about this shit. Bright shit. We're talking about opening up. We're talking about your feelings. We're talking about feelings in general. Kulay red, expose. Not bad. Sa mga bagay-bagay like testingin natin Not bad. Not bad. Ito matin dito. Expose natin ang tama. Very cinematic. Not bad. Nakaano ako. Ito nga lang yung kailangan yung tandaan sa mga LUTs, guys. Kapag magla-LUTs kayo, ang hindi sinasabi ng mga master nyo o ng mga amo nyo is mag-expose kayo according sa LUT. Ngayon, dahil meron ng LUT na nilagay diretso sa A7S3, ang gagawin mo na lang, magsiset ka ng white balance, i-expose mo siya sa tama. Ako nag-expose ako through dito sa exposure meter na lagi ako naka 1.7 na overexposed, 1.3 to 1.7 or plus 2 kapag yung ISO ko is 12,800. Tinatry ko iset sa plus 2 yung exposure. Nag-overexpose ako ng 2 stops. Pero 2 stops na hindi pumipitik. 2 stops lang exactly. Kasi tulad niyan, tignan nyo. Right now, I'm at ISO 250. F2.8. Shutter perfectly exposed. Nakasuot ako ng 1/4 na Pro Mist. And sobrang aesthetic ng itsura ng vlog ngayon. I think I will have to go with this kind of look. It looks pristine. Amazing. Kaya natin dalhin sa iba pang terrain.
May iniisip ko umalis ngayon eh. Medyo mas magandang terrain like Bermosa para matesting natin outdoor. Tamang gala lang tayo, upo lang tayo. Siguro mamayang mga alas 3, alas 4, hindi na masyado mainit, no? Pwede. Para lang i-testing tong lot na to. Let's find objects, let's find objects. Para mas mapanindigan natin kung magagamit yung ba tong lot na ginawa ko na to today or hindi. Tara, balik tayo sa kwarto. Mainit. Sobra na init. Matutos na to. Ganda. Okay, so dahil nga may ginawa tayong bagong lot, hindi naka-apply yung lot Osmo Pocket to. Gagawa ko ng super short cinematic sequence para sa inyo. Mag-e-effort ako. Meron akong kinuha na inspiration. May kinuha ako na inspiration para dito. Tapos, ano lang siya, parang motivational type shit. So, BTS muna. Ito yun. Medyo artistic siya kasi kinuha ko lang siya sa TikTok. Tapos iniisip ko, ita-translate ko siya to a short film na mas super bilis lang na composed of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Composed of 27 frames yung gagawin natin. So, first frame natin is malungkot na nakaupo na depressed. Frame number 1, let's go. So, usually pag ganito, pag nagfe-framing tayo, ang target natin as always is, ang target ko lang naman is lahat ng, tunan ko to kay Direk Burns. Ewan ko kilala niyo siya, ewan ko rin kung mapanood niyo to, pero big shoutout sa kanya. First general rule, when it comes to filming, aim for leading lines. As much as I can, I will do my best. Especially sa mga angles na ganito. Kasi ito, maghahanap ako ng depressed angle. Hahanapin ko yung leading lines. Grabe, ito palang napaka-cinematic, no? Tapos gagamitin ko yung phone ko as a monitor. Sa mga hindi nakakaalam dyan, kapag, siguro try natin na i-shoot lang lahat to sa kwarto. Pero, gusto ko sana lumabas para may onting variation. Pero ang challenging nito, pag nagawa natin lahat nandito lang, ha. Kailangan ko lang siguro ng C-stand and everything. Pero, tsaka gagawa ka ng onting artistic type shit. Ang gagamitin kong monitor, kung wala kayong monitor for your Sony camera na latest, ito yung budget alternative, Monitor Plus. Download nyo lang siya, Monitor Plus. Yun know, grabe. I think okay to. Grabe, sobrang cinematic nito. Okay na ako. Ito, hindi na, ang nakakatawa dito guys, hindi na natin to kailangan i-color grade dahil may kulay na. So, depress shot in 3, 2, 1, go. Try natin, naka-expose pa ako ng onte. Isa pa akong ilaw dito. Take note hindi ako mag-iilaw masyado, isang ilaw lang. Siguro, cut. I think that was a good take. First frame na ako. So, ano pa tayo ng kakaiba? Ito kakaiba to, cinematic to. Walang ginagawa pero cinematic eh. What if ganito namang depressed type shit naman. Iba, magaling ako sa mga ganito, yung mga depressed type shit. So let me remind you. Yung mga ganito. Kunwari umiiyak. Ganda ganito. Talaga para talaga. Pero may sense ba? May sense ba yung ilaw na to? Yung tanong. Yan, ang dinedepict nito, burnt out type shit. Teka. Ano natin to? Yan, lagyan natin ng look. Grabe. Panalo to. One angle. Okay. Sabay angle. Tayo ng angle. Lagyan natin yung upuan. Yan to. Pero dapat kasi may lighting sa akin banda. Dito ako magaling Martians, yung mga lungkot-lungkotan type shit.
Kung may isa pa akong ilaw. Medyo effort ako dito guys Cut muna. Okay, so ito medyo okay na ako sa feel, sa vibe. So, depress in 3, 2, 1. Wala rin nabuntong hininga. Dark and gritty yung vibe nito. Okay, shot number 1 done. Okay. Impromptu to guys Impromptu. So impromptu to. Meron ako dalawang tube lights. Ang tawag dito ay Luxeo P9 something. Pinakamura. Parang ang bili ko pa dito noon 2.5 lang. Mura lang. Magnetic. Pwede maging power bank. I will try to link this down in the description box below. So yung next shot natin should represent passion. Something burning. Something Viber na naman. Ayun, so next shot natin should be burning. A burning representation. So, gusto ko ng posporo, tapos hihipan. Ganun natin siya. Kaso, wag dito. Baka mangamoy. Pero maganda dito posporo. Diba? Tapos pag sinundihan mo, mamatay. Pero papatayin natin yung mga bagay-bagay. So, pabili tayo ng posporo. Let's go! Yo! So, ito, meron na tayo. Meron pala sa baba. Nanghihi ako sa lola ko. So, ang next shot natin is the death of passion itself. Hindi ko alam kung saan natin banda i-shoot, pero tara, hanap tayo ng espasyo. Piling ko dito. Or somewhere doon. Teka lang, guys. Ano ito, ibig sabihin ito. The death of passion. So, kailangan ko umanap ng something na nagre-represent sa passion. Something zoomed in. Ito may nakita ako. Ito Ning. Pakita ko sa inyo. Yan. Tapos, zoom in natin all the way. Kita nyo yan? Yung yung bougainvillea. Bougainvillea ba tawag doon? Yan. Tignan natin tong frame na to. So, I will do my best. Na parang dapat parang dapat slow mo to. Pin ko mga 120 frames per second. Gago. Nag-focus ba? Fudge! Gago, akas na to. Very artistic. So, alam nyo Martians, so far, second frame, 25 more frames to go. Next shot natin is ito medyo tricky tong next part na to. Pero itong medyo tricky Magawa kaya natin to lahat in a day. Sige, mag-iisip muna ako mabilis kung ano yung mga gagawin kong shots. And then balikan ko kayo. And then sama ko kayo behind the scenes. Ba't ganun? Para ako nag-yossi. Alam mo, so far nilalatag ko tong first 2 frames. May mga ibang takes kasi na okay. It's turning out into something. Yun, okay yun. Yun lang kailangan ko doon yung movement na yun. Mga specific movements. Seems like you forgot again. Seems like you forgot again. Ngayon ko lang na sulit at na-enjoy itong mga gantong bagay. Kapag may mga bagay talaga na kapag alam yun, gagawin mo, huwag mo na isipin, gawin mo na lang. Ito yun And I'm happy, really happy. Seems like you forgot again. So let me remind you. Gusto ko siya magawa. Sana matapos natin to today. Okay. Next frame should be about next frame should be about motivating oneself. Feeling ko ganun. Feeling ko yun yung dapat natin pinapakita. Parang reality kasi ito ng buhay din Parang yung walang ibang mag-comfort sa'yo, walang ibang tutulong sa'yo, walang ibang yun, ikaw lang din at the end of the day. It's not about kung sino yung pinakamagaling mag-advise, kung sino yung pinakamagaling mag-inspire. Kahit
alam mo, kausapin ka pa ni David Goggins harap-harapan or ni Gary Vaynerchuk or alam mo yun, kung sino man, kung hindi mo mamamotivate yung sarili mo, walang mangyayari sa'yo. Parang ganito. So, ganda ng frame dito. Okay, so, mukhang hindi nag-work. So guys, parang hindi nag-work yung idea. Kaya, change idea tayo. Hindi ko masyado trip. Sometimes, you know, in filmmaking it happens. Sometimes, it really does. Most of the time, it does. Ito tayo ngayon. Filming ng second idea. It has to be a close-up shot of the eyes representing something. Alam niyo kung anong kinakatakot ko? Pag natapos ko to, parang ang kalalabasan nito yung ginawa ng lalaki dun sa Mr. Bean. Yung puro mukha niya lang yung nakikita. Ayoko naman ng ganun. Ano, side by side view ka ng ganito, tapos madami naman tenga mo. We need something to knocks. Every day it'll rain, rain. Para lang kayo nanonood sa webcam, no? Pero ito na nag-shoot ako. Kailangan emote ka dito. Emote to the max level. Ang tamang emote ka lang. Find your sadness. Find the character. Puta, sana matapos ko to, guys. Okay, may isa pa ako na ano. Alam mo ito hindi ko man to matapos today, pero ipapalabas ko to. Ay, good take to. Magagamit ko to. Cut. Good take. Magagamit ko to. Okay. Cut. Siyempre, hindi pwede mawala ang golden hours natin dyan na shot. Kasi yun talaga yung traditional Marco Mars way. Always include golden hour shots. Grabe. Sobrang vain ng output na to. Ako na talaga nagko-conclude sobrang vain nito. Kasi wala naman akong model. Umulan bigla, diba? Ang galing. Pero perfect time yan. Samantalahin natin. The rain is our best friend. You know? Gusto ko ng something na may papel. Nakasulat sa papel. Something artistic. Need something that represents. Ang lupit na ito, guys, pag natapos to. Bini ETS, di ba? Nagpaulan. Pero kailangan pa natin yung ulan. Gamitin natin kung ano binigay ni Lord. Yun ang gagamitin natin. This is a sign. Kung nakarating kayo sa part ng video na to, sending you guys nothing but blessing and abundance. At ito yung sign na pinapaboran tayo sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. Take advantage of what's happening. Ito yung mga ginagawa ng mga common filmmaker, bubong. Dito sa Pilipinas, mga bubong, pusa, aso. Kita ko to Ano kaya grabe ang artistic, no? Dulo lang ng bubong, may patak-patak pinukuhanan, no? Okay, and cut. Okay, so hear me out. Ang gagawin ko, kukuha ko ng payong ngayon. Tatayo ako dun sa may gitna ng kanto. Sige, tingnan natin kung mag-work. Tapos tingnan natin kung magko-connect. Tapos tignan din natin kung magko-connect yung cellphone. Tatayo ako dun. Sana maambon pa rin. So, lalabas muna ako in a bit. BRB. Okay. So now we're back. I think nag-work. Pang, nag-work. Hey! Nag-work siya. Grabe, ang sad naman nun. So sad. Sad boy. The sad boy effect. Hindi naman ako sad boy I'm a happy man. Living a happy life. Ang galing talaga. Kailangan natin ma-utilize tong ulan. Kumbaga nandyan na Pwede nga lang, paulan ako sarili ko Paulan ako kaya sarili ko. Baka kasi lagnatin naman ako. Baka magkasakit naman ako. Maliligo na ako agad nito after. Baka nga magmukhang playback time. Teka, latag ko muna tong mga clips. So, tingnan natin ibang shots. Ay, pinabit ko na sa leeg ko yung mic, nabuisit na ako. Maganda kasi to guys, pag nagawa natin to. Ang kalalabasan nito, para tong pwede to pang TikTok, tsaka Facebook. Siyempre, content tayo. May bago kasi akong idea na gusto ko i-push. Siyempre, ganun lang ang sikreto. Pag may idea ka, gawin mo, push mo. Sige. Approve mga pinaggagawa ko, guys. Grabe, magmumukhang playback time to. Wala kasi ako ibang model Yun talaga, pag ikaw lang mag-isa, sa ngayon,
Wala ang mga tropa eh. So, hindi ito yung tropa. Puro mga emote type shit to magagawa ko. So, tara, latag ko muna ulit. Ano yung best part dito? Best part, hindi ko na siya kailangan i-color grade. Kailangan ko lang mag-ilaw ng maayos. Diba? Tsaka gamit natin yung LUT na gamit natin. Medyo minabuo ako. May mga onting refinements lang. Pero it looks good. You don't need anyone. Well, minabuo tayo, not so much, but I think it's acceptable. Parang kulang na lang ako ng isang frame. You've stood alone in rooms where no one noticed your pain. You've smiled with a heavy heart. Grabe, ang artistic nung... Medyo may something na siya. Kumbaga, onting few creative shots na lang, tas ano na siya, okay na siya. O, saya pala gumawa ng ganito. Mga ano lang, sasabayan mo lang yung sinasabi, isip ko lang ng shots. Lalabas sana ako ngayon, kaso ngayon nga umulan. May naisip pa naman akong shot. Tsaka wala nga kasi akong shooter, kumbaga solo filmmaking type shit tayo today. So, using the LUT that we made, it definitely worked. Tested and proven na ilaw rin talaga plays a part in this type of sequence. We can make a mediocre sequence now, publish it now, or we can make something so good na aabutin ng tagal bago mo perfect. But this is what we can make in a short amount of time. Seems like you forgot again. So let me remind you. You've made it through things you thought would break you. You've stood alone in rooms where no one noticed your pain. You've smiled with a heavy heart, just to make others comfortable. You've survived days you didn't think you'd get through. Nights where your mind wouldn't stop racing. Moments where everything felt like too much. But here you are. You've been the strong one for so long. You've started believing that you don't need anyone. You forgot how far you've come. You forgot that it's okay to rest. That you don't have to carry it all. So, if no one's told you lately, I'm proud of you. For holding on. For still trying. Even when it's hard. You're not behind, you're not weak, you're human. And that's enough. So yun, I hope you guys na-enjoy nyo yung super duper short sequence na to. Honestly, marami pa siyang pwedeng i-improve I can work on a lot of areas sa sa video na to. Kasi ano lang naman to, exercise lang to for me. I don't have time to think about perfecting it because it doesn't have to be perfect. It has to be kailangan siya mailabas. Though, alam mo yun, we can make these videos every week. This type of yung mga ganito klaseng content every week pwede tayong gumawa. As long as ginagawa natin siya paulit-ulit, makakukuha natin yung timpla, yung tamang atake, yung tamang style. But right now, I'm really happy sa kinalabasan. I don't need to perfect it too much. Para sa akin, lalagyan ko lang siya ng siguro text to make it even more mas cinematic to the taste. Wait lang Kaya, ayun. Sa pagtapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. And of course, lastly, big shout out sa nag-comment sa vlog natin yesterday. So far, we have 4 Martians na nag-comment sa video natin yesterday. So, may nagtanong. Big shout out kay Josh Magadia, Tijes Palabara, at Joseph Brian Bati 3296. Sana meron din pong video how to get connections. Kaya ba ng sariling sikap or need talaga ng connection from studio owners or mga kapwa supplier? Tie-ups. Pwede kang mag-tie-ups pero marami kang kalaban dyan. Kailangan mo talaga ng connection. The only way na magkakaroon ka talaga ng connections is to build your own brand. Sinabi ko na rin yan sa video na pinanood mo. Tapos, may nag-comment pa. Actually, that depends. Pero mostly, hindi naman need ng studio owners. If may kilala ka na videographer, photographer, na freelancer, sumama ka lang sa shoot niya. Aralin mo paano ginagawa. Magtanong-tanong pa unti-unti hanggang sa makapag-invest ka na ng mga gamit mo, then mag-second shooter ka. Ang galing, no? Siya na sumagot. Pero ano kasi, yeah, if you want to get connections, you really have to network yourself, mag-attend ka siguro ng mga workshop, umattend ka ng mga... Yun yung best way, kung zero na wala kang kilala, humanap ka ng workshop, makipagkilala ka, makipagtropahan ka, be nice, be kind to everyone. Especially sa mga nakikita mo nagsisimula pa lang. Yun yung mga yung malulupit dun eh. Sa era ngayon, may mga makikita kang taong nagsisimula pa lang na hindi mo mamalayan 2 or 3 years from now or even months from now is biglang sisikat. The best thing about it is if you invest in friendships,
na potential na alam mo yun, na ganun. Katulad ko, nag-invest din ako sa mga friendships. Yung mga naging kaibigan ako na naging sikat, sumikat, and hindi ako nakalimutan. Yun yung best thing to do. Hindi naman kasi pwedeng instant sikat ka. Hindi naman kasi pwedeng instant may connection ka agad. Yung mga nakikita mo na ibang shooters na akala mo big projects, nakukuha nila yan kasi under sila ng isang studio owner or may nagmamanage merong nagmamanage sa kanila. But para sa akin, the best, yung pinaka-prideful pa din is ikaw mismo yung nilapitan, ikaw mismo yung kinuha. Wag kang sigurong wag kang ma-overwhelm sa mga nakikita mo mga taong may malalaking connections. Ano ka lang din, you have your own way, you have your own path, hindi mo mamalayan, alam mo yun, kung sino yung mga makikilala mo, sisikat din, basta mag-invest ka nga lang din sa mga tao, bukod sa nag-i-invest ka ng gear at skills, be kind to everyone, and you're gonna turn out well. So, yun, medyo napatagal ko pa yung outro na lang, pinatagal pa eh. Sana nagustuhan nyo yung ginawa nating super duper short sequence. Upload ko to as reel at saka as TikTok. Tapos, ayun. Kung trip nyo tong lot na to, you can try it out. It works on S-Log 3, S-Gamma 3 Cine. Ayun, upload ko siya sa description. Maglalagay ako ng special G drive. Download nyo na lang. And then, let me know if it works. Peace out.